Nakakita ka na ga ng street food na ang tawag ay flying saucer? Yung gayon, kalalabasan yan. Kaya ang tawag dyan ay flying saucer. Sa tagal ko na nag-street food ay di nila ako nakakita niyan. Pero bago yan ay malupitan na food trip muna tayo. Sisimulan natin sa napakalapot at napakalasa na lomi Pampalasa. na may panalo na toppings. Tapos ang sarap din mag-ihaw-ihaw, ano? Tara! Sa Queen of the Grill sa Batangas. At din sa Batangas, may kasabihan kami, tuloy ang bangi kahit basa ang bunot. Tapos susot-sot tayo ng bulalo. Pupuntahan na natin yung flying saucer pagkatapos ng isang kape na dahil sa sobrang mura ay pwede mo na isama sa street food crawl mo. Lahat ng kape ay 37 pesos. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Yan, dahil maginaw tayo ay maglulumi. Dini kami sa Jumbo Overload. Hati na lang kami ni Aisha dyan. Pero re, hindi lang basta-basta lumiyan na re. Yan, iba't iba pa yung mga dishes nila din eh. Meron silang iba't ibang pansit, mga rice meals. Nice. Ang pwesto nila, are ay Barangay Pusil. Are yung tinatawag na Lipa Balete Road dahil yon palipa pa SNR. Are ay Papalete, papuntang Star Toll. Halos katabi lang siya ng Soysing. Tapos, pwede rin kayong din pumesto. Are yung kanilang parang coffee shop. Saka may halo-halo din. Yan. May mga beverages sila din mga kape, mga juices, saka halo-halo. Pwede rin kayo din pumesto, lalo na kung napapaibig kayo sa halo-halo. Pero kami ay lumilaan sa diyan ngayon. Yan, lechong kawali, pang toppings yan. Tapos yan, magluluto na ng lumi, ring ibang toppings. Para yung mga toppings na ginagamit nila, bola-bola, pinadobong baboy, atay, lug ng pugo at lechong kawali. Yan, sumulak na, nilagyan na ng kasaba, pampalapot. Tapos, binating itlog. Pampalasa. Yan, nagdadatingan na mga mangangain. Mga kasabay ako na paibig sa lumi. Ari na ang Jumbo Overload ng ABC Lomi House. Kaya Jumbo Overload ang tawag dyan. Ay, diting Jumbo nga naman, overload pa. It's been raining in Batangas, hindi ka napapaibig. You know? It's been raining in Batangas, hindi ka napapaibig. Ayan, hoodie weather ngayon din sa Lipa. Ibig sabihin, lumi weather. Ayan. So again, if you're new to my channel and my Lomi videos, ang lumi ng Lipa sa Batangas, ganyan itsura. Malapot, tapos sobrang init, tapos ililipat mo sa plato kasi sobrang init nga niyan. Kasi pag dini mo na hinalo ng hinalo ay lalapot yan. Saka rin may sausawan pa yan mamaya. Try muna natin ng walang sausawan na rin. First bite. Thank you Lord. Yung lomi niya may konting lasa na, may lasa na. Lalo na pag nasamaan ng lechong kawali kasi syempre lechong kawali may alat yan. Pero try natin ito ng walang walang sausawan. May lasa na talaga eh. Pero kasi talaga, kulang ang lomi experience mo kung di mo lalagyan ng sausawan. At ang sausawan din ay maanghang na toyo mansi na maraming sibuyas. So ngayon na nalasahan mo na yung lasa ng lomi niya, hindi ka ngayon mag-a-adjust. So sa akin, balansi lang yung dapat yung kalamansi sa toyo kasi may lasa na siya para lang malagyan ng konting soy sauce flavor
Tapos babalansin ng kalamansi. And then, konting sweetness from the onion. Saka konting anghang. Panalo. Tapos may atay din. Balasado. So pag ganito talaga nag-uulan, panalo ka rin. Excited ako subukan yung iba nila mga rice meals. Next time, subukan ko yun. Ito naman, parang kaya dito mga 3 tao siguro eh. Pero 2 kami magsasalo-salo din eh. Tapos yung inadobong baboy, nagdadagdag din ng flavor. Pero yung lechong kawali talaga yung panalo dito na topping eh. Syempre, yung lasa ng lumi. Kaya yan, napabulos na. Solid stop sa ating street food crawl. See you sa next one. Narinig na tayo sa Mamoy's Barbecue. Kaganda ng kainan nare, kaganda ng ihaw-ihaw nare. Ang pwesto na ready nila sa Marawoy, halos katapat ng Metro Lipa Medical Center. At tara ang menu nila, hindi lang pala sila ihaw-ihaw. Although narinig ang aking mga paboritong ihaw-ihaw, yan, may mga party tray sila, pansit, mga silog, may mga for sharing, at ay may KTV pa. Ayos na ayos nga naman yan. Pagkasama mo ang tropa mo, kakanta ng kaunti habang nakain ng ihaw-ihaw. Oh, may inihaw na bangus. Excited ako dyan. Hindi maisara sa dami ng laman. Nakakos, parang sarap ng liempo na reggae. Ang laang. Kung minsan talaga napapaibig sa gayang liempo, yung salt and pepper laang. Yan, nilagay na ang kaldo sa pansit. Ari daw ay Canton Bihon. Ari ang ating chef. Masarap galuto mo, chef? Masarap po yan. Bayan, maganda, magay ang confident. Yan na, nilagay na ang Canton. Ang bihon. Diyan, lulutuin na lang. Yan na, sinasalang na. O may isaw. Yun, bulaklak. Kaili ko dyan. Tenga, may favorite. Tapos syempre, yung barbecue. At tari na ang ilan sa ating ihaw-ihaw. At din sa Batangas, may kasabihan kami. Tuloy ang bangi kahit basa ang bunot. Pwede mong i-apply sa buhay mo yan. Tuloy ang laban kahit maraming problema. Ari yung barbecue, spicy daw iyan. Meron tayo din yung bulaklak, saka binubong, inihaw na bangus, atay. Meron pa mga paparating. At yan, dumating na rin ang bulalo. Tali ka sa akin. Yan, aray na. Magpo-food trip na tayo sa Mamoy. So meron tayong 6 na klase ng ihaw-ihaw. Actually, 7 kasi yung isang barbecue ay spicy. Ano kaya unahin ko din? Unahin ko na rin aking paborito. Yung tenga. Yan, ganda ng pagkakaluto. Yan, first bite. Thank you, Lord. Ang ganda ng pagkakaluto. Malambot. Tapos nandun pa rin yung crunch ng cartilage. Tapos yung timpla niya, medyo manamis-namis. Kaya tingin ko bagay ari sa sausawan nila. So yung sausawan nila, suka, merong classic, saka merong spicy. Spicy, inano natin, tapos tinagyan natin ng sibuyas, saka sili. Wow! Nag-complement yung timpla ng suka nila dito sa manamis-namis na timpla ng ihaw-ihaw nila. Siyempre, pinaka-classic na ihaw-ihaw, isaw. Ari naman, ang labanan lang naman sa isaw, dapat malinis. Malinis, walang pait. May favorite, bulaklak. Ganda na pagkakaluto ng bulaklak nila, oh. Parang crispy pa rin. Parang chicharong bulaklak na. Mga pagkanin na din eh. Lagyan natin ng sibuyas. Ang nakakatuwa sa Mamoy's, dati ano lang to eh. Parang container truck lang along the highway. Tapos ngayon, ganda na ng pwesto nila, oh. Ihawan na IG worthy. Binubong, another favorite of mine. Maganda din sa Mamoy's, yung mga sikat na ihaw-ihaw. Yung mga paborito ko narinig eh. Malamang yung mga paborito mo narinig din. Atay. Ang atay, hindi ko masyadong paborito. Pero kasi ang purpose niyan, pwede mong gawing kutsara. Lagyan ng maraming sibuyas.
At syempre, barbecue. Nakita naman natin ang marinade nito kanina. Lambot. Saka ang ganda ng spicy na barbecue. Although yung kahit naman yung classic barbecue, lagyan mo lang ng maanghang na sausawan. Pero yung iba yung ano pag yung spicy talaga, yung nandun yung lasa ng marinade niya, tapos merong konting kilite ng spice, tapos sasawsaw mo sa maanghang mo na sausawan, lalo nang nanalo. Tapos yung bulalo nila, ang clear ng soup, oh. Malasa kaya rin. Ang clear kasi ng soup, eh. Testingin natin. Parang bihira yung ihawan na na may bulalo. Sarap na rin magsabaw. Mako muna yung sabaw. Kahit kahit clear yung soup niya, may lasa na siya. Pero alam mo, magko-complement pa siya ng dadagdagan mo ng patis mansi na maanghang. Tapos yan, may bone marrow, oh. Kinain ko na bago pa mapagbawalan ni Mrs. Tapos yan, may liempo silog din sila. So kanina, salt and pepper lang. Tapos nung malapit ng maluto, nilagyan din siya nung basting sauce nila. Yung salt and pepper na base ng liempo, tapos yung basting sauce, and maganda pagkakaluto. Tapos ma-salty na garlic rice and garlicky. Nice. Yan. Ang ganda ng pagkaka-crispy, oh. Wow. Crispy and salty, tapos juicy. Ito yung mga Kanto fried chicken sa Manila na gustong gusto ko, eh. Yung sasaw-saw ko sa maanghang na suka. Tapos try din natin itong bangus. Pagsahilig ko sa bangus. Tapos sasabawan natin ng bulalo. Tapos toyo mansi. Nice. Meron din silang canton bihon. Okay. Kahit medyo matagal na, nandiyan pa rin yung moisture. Hindi siya na-dry. Try muna natin ng walang sausawan. Tapos yan, rebusado. Wow. Pag merienda, aring o-order mo, tapos konting ihaw-ihaw. Panalo. Lagyan natin ng konting sibuyas saka konting sibuyas saka toyo mansi. Tatapusin natin ang food trip natin sa kanilang classic barbecue, ari hindi spicy. Ganun na ganun din yung lasa. Yung spicy lang, obviously, merong konting kilite sa dulo. Pero yung pinaka-base flavor niya naman, na miss na basing sauce, yun ang malalasahan mo din. Personally, mas gusto ko yung maanghang. Pero no problem, meron silang spicy na suka. Kaya try nyo na, din sa Mamoy's Barbecue. Solid stop sa ating street food crawl. See you sa next one. Aba, kape kasama sa street food trip ay 37 degree coffee yan. Ang kape naman din, hindi ari 37 degrees, kaya ari 37 degree coffee dahil sa presyo niya. Yan, hihintayin natin magre-ribbon cutting. At yan, may mga sasayaw. Ayan na sinasabi ko, tingnan ang kape kung gaano kamura. Maraming tig 37 pesos laang. Tapos yung mga special drinks, mura pa rin at 47 pesos. At grabe, tingnan ang pila para sa kape. Ayan, busy na sila. At ano pala, kahit 37 pesos laang, ay brewed coffee ang gamit niyan, ha? Hindi powdered, kaya sulit na sulit yan. Ayan, ito yung mga nagsayaw kanina. Ano yung in-order mo na coffee? Caramel macchiato po. Caramel macchiato. Anong lasa? Masarap po. Masarap. Yeah. Ano yung in-order mo? Caramel macchiato po. Caramel macchiato. Sige, try mo. Ano lasa? Masarap po. Masarap. Sige, thank you. I'm Hershey. Ako yung co-owner ng 37 Degrees Coffee, Luzon.
Basically, 37 Degrees Coffee is affordable coffee and non-coffee drink siya. So, I mean, the idea first started sa Iloilo because obviously it's the parang ano siya, parang food center talaga siya ng Pinas. So, doon talaga siya nag-start. So, two women started the business. Tapos, inadapt namin yung concept here sa Luzon. Okay, so right now, ilan na yung branches nyo? Sa Visayas, I think nearly 200 na. And then here in Batangas, 6 na. What's the whole idea? Bakit kayo nag-start ng business na to? Ano yung nyo? Kumbaga, mission and vision nyo? I mean, first of all, the original founders talaga ng 37, they're foodie. And they've been in franchise business for a very long time. And starting a coffee franchise is a no-brainer since sa mga Pinoy, parang tubig yung kape. So we wanted to make coffee, like real coffee, accessible sa masa. Kasi pag sinabi mong coffee, like cafe, quality, yun yung hindi accessible sa masang Pinoy kasi mahal. So this one starts at 37 pesos. Tapos may real coffee na talaga. I would say for me, my favorite would be latte. Latte, Yeah. Sa non-coffee would be strawberries and cream. Ayan. So gusto kong ma-invite yung lahat ng Tagalipa, Batangas, or anyone from South Calabarzon to try 37 Degrees Coffee. I mean, this is also sourced from Batangas. So talagang Batanggenyo talaga tong 37 Degrees, even though na-founded siya sa Iloilo. So hopefully matry nila at magustuhan nila. Ayan na, 37. Ito yung ice latte nila para malaman talaga natin yung lasa ng brewed coffee nila. Kasi made from 100% real coffee. Yan. Gawin natin. First sip. Thank you, Lord. Oh, not bad. Yung yung i-expect mo sa 37 pesos na coffee, syempre medyo mababa. Ito, na-exceed niya yung expectation. Yung kumbaga, siya, really good for a canto coffee na 37 pesos. Ganun. Milky siya, pero malalasahan mo yung konti na kape. Yung nag-street food trip ka or galing ka sa work, pauwi ka galing school, office, naghahanap ka ng mura laang na kape, more than enough ang 37 degree coffee. Puting drink na rin, dulce de leche. So ito, ina-assume ko, milky na matamis. Ganun nga. It's like a milky dessert in a plastic cup. Really milky, really sweet. Sarap nito pag kumain ka na maalat tapos naghahanap ka ng dessert, pwede to. Ari naman, strawberries and cream para sa mga bata. So milky siya, tapos strawberry syrup. Quite a treat. Para kanino ba yung 37 degree coffee? Para to sa mga naghahanap ng konting treat, konting caffeine break, tapos ayaw nila gumastos or hindi nila kayang gumastos ng malaki. For 37 pesos, satisfied na ang coffee cravings mo sa 37 degree coffee. And again, quite a treat. Narinig tayo sa palengke ng Lipa City. Tayo ay mag-street food trip. Meron tayong specific na hinahanap na street food din na wala sa ibang lugar. Sa tagal ko na nag-street food, dini ko lang sa Lipayan nakita. Ari na ang hinahanap natin, the original flying saucer. Alam nyo ba yan? Hindi nyo alam yan. Ari mga flavors, kita nyo, 15 pesos lang. Meron the best street sandwich for everyone. Yan, bali yan bun. Nilalagyan ng ketchup. Tapos may margarine yan. Yung disc na yan para maluto, para matoast yung bun. Yung gayon, kalalabasan yan. Kaya ang tawag dyan ay flying saucer. Yan, So, bali tinapay na toasted tapos presented in a disc way, parang UFO. Sarap niyan. Hindi sa mga Tagalipa, yan ay classic na merienda. Tapos yan, may yan, bukod sa ketchup na nilalagay, may iba't ibang flavor iyan. Madali, saglit lang ang pagluluto niyan. Abangan lang na maging golden brown yung color. May konting toast. Ito yung creamy tuna. Haming cream cheese. Haming cream cheese. Haming? Cream cheese. Sige, yan. Isa niyan. Ito po yung tuna. Yan naman yung tuna. Hot sauce din.
Saktong-sakto yung bun sa loob. At guys, sa ibang bayan walang garni. Or kung meron ba sa lugar nyo, let me know in the comments. Ari naman yung savory giniling. Wow, dami ng laman na. Po, hi, I'm Regine. I am the owner of the original Flying Saucer sa Lipa po. We started po since 1997 po. Sa Santolan, Pasig talaga kami nag-start. Tapos my mom decided to transfer dito po sa Lipa noong 2005. Nagsimula po kami dito sa Mabini, sa may MS po kami nagtitinda ng Flying Saucer po. Tapos hanggang ngayon po. Yung mga target talaga namin na customer doon is yung mga Mabinian. So, kilalang kilala po kami kung mga taga Mabini. Yung mga suki nga po namin actually mga mom, dad na Mabini graduate. Sa tingin nyo po, bakit talagang nostalgic ang The Original Flying Saucer sa mga Tagalipa? Bukod sa panawid gutom ng mga estudyante, kasi dati po 5 pesos lang kami nag-start eh. Dahil medyo tumaas na yung bilihin, syempre kailangan na rin namin tumaas. Bukod sa kabot kaya po, busog na kayo sa halagang 25 pesos. Po, you can visit us at Lipa Palengke or Lipa Public Market. We are open from 4 p.m. to 7 p.m. every day, Monday to Saturday. Tapos pagpasokan po, you can visit us also sa Mabini sa MS Supermarket. Open po kami doon from 3 o'clock to 4. Aray na, classic na rin na merienda ng mga Tagalipa. Yan, hindi ka mapapaibig dyan. Yan naman ang pinagkaiba niyan eh. Kita nyo, golden color, tapos toasty, crunchy. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Fresh bread, toasty, nandun yung flavor ng hot sauce. Tapos yan, ang dami naman feeling considering the affordable price. Sulit na sulit. Ito yung classic, yung ham and cheese eh. Try natin yung dalawang flavor stock. Ari naman yung tuna. Kita nyo talagang always fresh. Ito pala yung savory giniling. So it starts at 15 pesos. May carbs ka na, may protina ka pa. Very handy pa. Para kang nagpalaman ng spaghetti. Ari naman, creamy tuna. Tapos ano to eh, very comforting. Kasi bukod sa legendary sa nostalgic din sa mga Tagalipa, yung pinaka-bread mismo, very comforting kasi very warm. Masarap silang tatlo eh. Pero yung pinaka-favorite ko talaga, yung classic na ham and cheese.